Magandang araw sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga listeners. Tawagin na lang akong Loren, taga Makati. Itong kwento ay nangyari taong 2018 kung saan kasama ko yung tatlo kong kaibigan na sina Ivy, Mira at Dayan. Si Mira talaga ang nakatira sa GMA Cavite. Dito lang siya nagbo-boarding house sa Makati. Magkaka-office mates kami. Magkakaiba nga lang ng department. Minsan kami nagkasama sa isang seminar at simula nun naging malapit na kami. Hindi kasi nalalayo yung mga edad namin kaya siguro ay nagkakasundo. Simula din nun ay palagi na kami nagkakasama. Minsan nun naimbitahan kami ni Mira sa bahay nila sa Cavite. Mag-Holy Week kasi at wala na kaming pasok sa opisina. Dahil hindi naman kami gaanong lumalabas ng Holy Week kapag nasa Makati, ay sumama kaming tatlo kay Mira. Okay naman yung naging biyahe at nung unang araw namin. Sa ikalawang araw naming pananatili sa kanila, ay natanong ni Ivy kung may malapit daw bang ilog o sapa. Sinabi ni Mira na meron, kaso hindi gaanong pinupuntahan kasi nga medyo delikado o haunted. Itong si Ivy, hindi naman naniniwala sa mga kababalaghan, kaya kinulit niya si Mira. Kahit nga ako, ayoko talagang sumama. Kaya lang ay dalawa na sila ni Dayan ang nangungulit kay Mira dahil gusto daw nilang puntahan yon. Hindi naman kami mag-iingay. Walang nagawa si Mira kundi ang pumayag. Basta wag daw kaming mag-iingay o maghihiwa-hiwalay. Wala akong ideya kung anong meron o itsura ng lugar. Basta talagang itinanim ko sa isip ko na tumahimik lang. Minsan ko na kasing naranasan na mapaglaruan ng duwende. Grabe din yung paghihirap na dinanas ko nun. Napuno kasi ng pantal yung buo kong katawan. Sumabay pa nun yung allergies ko, kaya pinahirapan ako ng husto. Naging maingat na ako simula nun at hindi na basta-basta nag-iingay sa mga lugar na hindi pa ganoon kapamilyar sa akin. Nagdala kami ng sapin at mga pagkain dahil doon nila balak mag-picnic. Pero bago daw kami magsimulang pumasok sa lugar na yon ay mag-aalay muna kami ng dasal. Yun ang sabi ni Mira. Ganoon nga ang ginawa namin. Sunod ay nagdebut kami at naghanap ng mapupwestuhan. Pero unang napansin ko ay yung malaking puno ng balete. Napakalaki nun at nagkalat na rin yung malaking ugat hanggang ilog. Una ko talagang naramdaman ay ang creepy ng puno. Parang ang daming nakatira. May ganoon kasi sa probinsya ni Papa. Tatlong magkakasunod na puno ng balete. Ang sabi kasi ay may laman yon. Kaya sa isip ko ay posibleng may laman din yung puno ng balete na yon. Sinabi ko sa kanila na lumayo kami. Kaya sa kabilang bahagi kami ng ilog pumunta. Sa totoo lang, Sir Bob, kahit saan ka lumingon sa lugar na yon ay medyo mangingilabot ka. May kadiliman dahil natatakpan ng mga malaking puno, dahon at sanga yung araw. Kahit yung ilog, mangingilabot ka talaga. Nakahanap naman kami ng mapupwestuhan doon sa isang malaking bato. Sabi ko nga ay behave ako, pero yung dalawang kasama ko ay hindi. Picture dito, picture doon. Turo dito, turo doon. Tapos nagtatawanan pa. Ilang beses din namin silang sinaway. Pero walang sumunod sa kanila. Patuloy lang sila sa pagdadaldalan na para bang nakalimutan nila yung bilin ni Mira. Nang biglang natigilan si Dayan, may nakita daw siyang batang tumakbo papunta sa balete. Tanaw pa rin kasi doon yung puno ng balete. At sa totoo lang ay wala naman akong nakita nun. Ganon din sina Ivy at Mira. Nasabihan tuloy siya na nananakot lang. Pero seryoso siya at panitingin pa rin doon sa balete. Sigurado daw siyang doon nagpunta sa likod ng puno yung bata. Sabay turo pa nga. Agad kong hinawi yung kamay niya at sinabihan siyang huwag magtuturo. Tinawanan lang niya ako at lalo pa nga ng asar. Turo siya ng turo sa kung saan. Alam niyo naman sir na meron talaga sa isang barkada na masyadong makulit. Sinaway na siya ni Mira. Laking lungsod kasi itong si Ivy at Dayan. Hindi pa nakakaranas na maengkanto o madwende kaya nagwawala sa gubat. Bigla kaming natahimik.
Parang may dumaang hangin, tas nakarinig kami ng pag-iyak ng isang babae. Parang guminaw din yung buong lugar kahit mainit naman nun. Ginaw na may kasamang kilabot. Nag-aya na si Mira na umalis kami. Mabilis din akong tumayo at nagligpit. Walang salita. Umangal pa si Ivy nun dahil gusto pa raw niyang magtampisaw sa ilog. Pero ang sama na ng pakiramdam ko doon sa lugar. Parang bigla yung binalutan ng negatibong enerhiya. Basta hindi ko rin ma-explain yung pakiramdam. May samot-saring huni na kaming nadidinig nun at yung nagpatindig talaga ng balahibo ko ay yung parang boses ng nagdadasal o nag-oorasyon. Sabi nila ay baka galing lang yon sa malapit na bahay na naroon. Baka nagdadasal daw. Pero ang pakiramdam ko nun, nangihina ako. Napansin ko pa na biglang namutla si Dayan. Maya-maya ay bigla siyang nagsuka. Biglaan lang yon at walang sabi-sabi. Kaya nagulat at nataranta kami. Naiiyak siya nung hinila kami paalis sa lugar. Nagtaka kami sa reaksyon niya kasi siya tong ayaw pa talagang umuwi. Pero siya yung takot na takot. Nanginginig siya nang dumating kami sa bahay ni Mira. Wala pa naman noon yung parents niya dahil pumunta ng simbahan. Hindi niya maikwento kung ano yung nakita niya at kung anong nangyari sa kanya. Basta putlang-putla lang si Dayan at nangihinang humiga. Pinainom namin siya ng Biogesic. Pinakain din namin siya ng noodles. Gabi na nang dumating yung mga magulang ni Mira. Hinang-hina na si Dayan at panay pa ang suka. Nang tanungin siya ng nanay ni Mira ay halos hindi siya makapagbigkas ng salita. Nahihirapan siya. Napansin din namin na may mga pasa siya sa braso na kanina naman ay wala. Nang haplusan siya ng langis na may ugat-ugat ng nanay ni Mira ay naatulog siya. Hindi na siya nakapaghapunan. Si Ivy biglang natahimik at natulala. Kahit kami noon ay malalim ang iniisip kung anong posible bang nangyari kay Dayan. Kalagitnaan ng gabi ay nagising kami sa biglang pag-iyak ni Dayan. Takot na takot ito nang makita namin. Nakatingin siya sa bintana kaya napasunod din kami ng tingin doon. Wala naman akong nakita. Pumasok ng kwarto namin noon si tita. Dadalhin niya raw si Dayan sa isang manggagamot. Baka daw kung napano na ito nung gumala kami. Ayaw pang sumama ni Ivy dahil natatakot siya. Para daw kasing binakasunod sa amin na kanina pa niya nakikita mula nang umalis kami dun sa may ilog. Kahit nga ako noon, nakaramdam ng bigat ng presensya habang paalis sa lugar. Hindi na nawala sa isip ko yung itsura ng lugar na yon, na para bang may ibang naninirahan. Simula nga nung nagsuka si Dayan ay nakaramdam na rin ako ng pagkahilo, pero tiniis ko lang. Baka ako sa gutom o di kaya sa pagod kakalakad. May kalayuan din kasing lugar na yon. Nasa barangay Madiran daw yon sa GMA Cavite. Sumama kaming tatlo sa manggagamot. Si Dayan lang dapat ang patitingnan. Pero nangamba kami ni Mira na baka pati kami ay may maranasang hindi maganda. Natulala na lang kami, Sir Bob, sa narinig. Marami daw sa amin ang sumama ng mga elemento. Pero yung sumama kay Dayan ay isang kapre. Na-attract daw kasi ito sa pagiging bungisgis niya. Natawa kami noon dahil yung pagiging palatawa pala nito ang naging dahilan pa ng pagkagusto sa kanya ng isang elemento. Hindi naman daw masama yung kapre. Kaso lang ay baka umabot sa punto na naisin nitong hawakan o galawin siya o di kaya ay angkinin. Biglang tumingin yung manggagamot kay Ivy at sinabing medyo mahihirapan daw sa kanya. Isa raw kasing espiritu ang sumama kay Ivy at masama ang tingin nito na para bang galit. Hindi ko na po papahabain pa. Nagamot naman po kaming lahat pero malaki ang pagbabagong nangyari kay Dayan. Hindi na siya tulad ng dati na palatawa. Madalas na nga namin siyang nakikitang tulala. Sumunod na taon ay nag-resign siya sa trabaho. Di na namin siya muling nakita at nakausap dahil hindi niya sinasagot yung mga chats at calls namin. Bigla na lang siya nag-disconnect o ng ghost. Magpasa hanggang ngayon nga ay wala na kaming balita sa kanya. Hindi naman namin alam kung saan siya eksaktong nakatira.
Isa rin sa mga rason ko kung bakit ako sumulat sa inyo, Sir Bob. Bukod sa ma-share yung karanasan namin at maging warning sa iba, baka maging daan rin tong kwento kung sakaling marinig niya at subukan niyang maipag-connect ulit sa amin. Namimiss na rin kasi naming tatlo yung presensya niya. Maraming salamat, Sir Bob, sa inyong oras. Sana ay ma-feature nyo to sa channel. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners and subscribers ng inyong channel. Sana ay maibahagi nyo rin sa lahat itong nakakatakot na karanasan ko. Itagoy na lang ako sa name na Tanya. Taong 2015 na mangyari ito sa isang lugar dito sa Cavite. Bata pa lang ako ay alam kong talamak na ang krimen dito sa lugar namin. Kaya hindi na rin bago ang usap-usapan na merong lugar dito sa amin na tapunan daw ng mga patay noong araw. Meron din mga lumang gusali kung saan ay may nagpaparamdam nung panahon pa ng mga Hapon hanggang sa ngayon. Patuloy pa rin itong kinaiilagan ng mga taga dito sa amin. Sa isang village sa General Trias ako naatira. Pagpapasok ako noon sa school ay nagtatricycle na lang ako papunta sa high school na pinapasukan ko. Normal lang naman yung araw na yon. Pero nagtaka ako kung bakit parang paikot-ikot lang kami ni Manong sa lumang simbahan at munisipyo na nadadaanan namin. Halos araw-araw akong dumadaan dito pero nung araw lang na yon ako nakaranas ng ganon. Una, nakaramdam ako ng takot noon kay Manong driver. Baka kasi may gawin siyang masama sa akin. Tulad nga ng sabi ko kanina, talamak ang krimen sa Cavite. Kaso, sa ikatlong ikot niya siguro ay dumiretso na kami papuntang high school. Maya-maya, bigla siya nagsabi na, "Pasensya ka na Ineng ha, ayaw kasing bumaba ng lalaking umangkas sa akin." Nagtaka naman ako noon kung sino yung lalaking tinutukoy niya dahil wala naman ako nakitang may iba pa siyang sakay maliban sa akin. Gulong-gulo yung isip ko noon pero hindi na ako nagtanong pa. Hindi rin niya muna sinabi sa akin hanggang sa makababa ako ng trike. At yun nga, pagbaba ko ng tricycle niya ay bigla siya nagsalita. Sinabihan niya ako na mag-iingat. Mukhang may naasunod daw sa akin. Baka daw inaabangan ako noon palagi. Kaya ang ginawa raw niya kanina ay iniligaw niya ito at binalik sa pinanggalingan. Tinanong ko siya kung sino yung sinasabi niya. Hindi niya direktang sinabi. Pero sabi niya na bukas daw ang third eye niya. Kaya bago ako umalis sa amin at habang sakay ako ng tricycle ay magdasal daw ako para hindi raw ako sundan ng mga espiritu. Doon na ako kinabahan sa huling sinabi niya. Tulala lang ako noon sa pagkagulat. Hanggang sa loob ng classroom ay hindi ako mapalagay. Nang pauwi na ako, hindi ko inaasahan na mangyayari sa akin ang bagay na yon na kapag inaalala ko ay kinikilabutan pa rin ako. Medyo madilim na nang sumakay ako ng tricycle dahil nagpractice pa kami ng volleyball. Medyo pagod at inaantok na rin kaya napapapikit ako. Hindi ko akalain na pagdilat ko ay hindi na pamilyar sa akin yung lugar. Sobrang dilim ng dinaanan namin at walang kabahayan. Napatingin ako sa tricycle driver noon, Sir Bob. Sobrang kinilabutan ako. Yung driver kasi na sinakyan ko, nakabarong Tagalog at nakatingin lang ng diretso sa harap. Napansin ko na parang may sugat ito sa ulo na patuloy nagdurugo. Nanginginig ako nagtanong kung nasaan na kami. Hindi niya ako sinasagot at nililingon. Doon na ako natakot ng husto nang bigla siyang huminto sa hindi ko kabisadong lugar. Hindi ako bumaba ng tricycle kahit pa sinabi niyang andito na kami. Maya-maya, naramdaman ko na may yumuyugyug sa balikat ko. Sabay sabi nitong, "Ineng, baba na." Marahan akong napalingon sa driver at nagulat ako dahil yun yung driver na sinakyan ko papuntang school kanina. Sinabi niya sa akin na parang nananaginip daw ako ng masama. Kaya nga daw sinundo niya ako para masiguro na hindi ako masusundan. Pero mukhang nasundan daw ako dahil para daw akong binangungot
Naiyak na akong nagkwento sa kanya na iba ang nakita kong itsura at suot niyang damit. Sinabihan niya ako na maligo ng may asin at maglagay din ng asin sa palibot ng higaan ko. Mukhang nasundan daw talaga ako dahil wala akong proteksyon. Simula noon ay si Manong na ang kinuha kong service para magsundo at hatid sa akin. Sobrang bait ni Manong na yon. Sinisigurado niya na hindi ako masusundan ng kaluluwang naglalagi sa lumang simbahan. Kaso lang ay nagkasakit siya at hindi na niya ako nasusundo sa school noon. Pinayuhan na lang niya si Mama na ipatingin ako sa isang albularyo at hinga ng proteksyon. Para akong nawala ng pangalawang tatay noon nang malamang binawian na siya ng buhay. Sa isip ko, sa dinami-rami ng dumadaan doon, bakit ako pa'y natibuhang sundan ng kaluluwa? Nagpunta nga kami sa isang albularyo. Dinasalan ako nito at binigyan ng proteksyon. Simula noon ay hindi ko na nakita pa yung lalaking sunod ng sunod sa akin. Hindi ko na rin ito napapanaginipan. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento ko. Hello sa inyo, Kuya Bob, pati na sa lahat. Ako si Laila, taga Dasmariñas. May kwento lang akong gustong ibahagi sa inyo. Karanasan ito ni Mama na naatira noon malapit sa Tejeros Convention Site sa Rosario, Cavite. Luma na rin daw ang bahay ni na Mama noon na minana pa daw yata ng lolo ko sa mga magulang niya. Nasa high school nito si Mama. Dito rin pala siya pinanganak at lumaki. Sabi niya, maliban sa nauso sa lugar nila yung salvage at mga nagpapakamatay noong mga panahon na yon, nakikisabay din daw ang mga kababalaghang nangyayari sa lugar. Sa bahay daw nila at sa ilang mga kapitbahay, nakaaranas sila ng doppelgangers. Maliban pa raw doon, may iba pang nangyayari pagsapit ng gabi. Madalas daw yon sa Tejeros Convention. Mga nagpaparamdam na hindi maipaliwanag. Sa bahay naman nila ay madalas mangyari na may gumagaya kay Mama. Unang pinakitaan daw noon ay si Lola. Kitang-kita daw nito na pumasok si Mama sa kwarto niya at hindi lumabas. Hinihintay pa raw niya ito para utusan sana. Pero ilang minuto na ang lumipas at kinatok niya ito sa loob. Hindi pa rin lumalabas si Mama. Nagulat na lang daw si Lola nang paglingon niya sa may pinto ay papasok doon si Mama. Kaarating lang daw niya galing eskwela. Si Mama naman yung nakaranas ng makarinig ng pag-iyak mula sa convention. Galing siya noon sa tindahan. Nang mapadaan siya doon, sarado na daw at madilim. Kaya nagtaka siya nang makarinig siya ng pag-iyak mula doon sa lugar. Lumapit daw siya para silipin kung anong meron. Papalapit na raw siya noon nang may mamataan siyang lalaking naaputi. Nakabarong daw yun kung hindi siya nagkakamali. Nag-good evening pa raw siya para takpan ang pagkahiya dahil halatang nakita siyang papalapit doon. Pero tinalikuran lang daw siya ng lalaki at hindi sinagot. Naglakad na lang daw siya pauwi. Sa isip niya ay parang ang bastos naman ng lalaki. Nang lingunin daw niya ulit yung lalaki ay wala na ito. Doon niya napagtanto na parang may kakaiba sa nakita niya. Sumunod na paramdam naman sa bahay daw nila ay nang magising si Lola ng hating gabi. Iihi daw sana siya noon nang makita niya si Mama na pumasok ng banyo. Inabot na raw ng ilang minuto sa kakahintay ay hindi pa rin daw lumalabas ng banyo si Mama. Nagulat daw si Lola nang biglang magsalita si Mama sa likuran niya. Ano raw ang ginagawa niya doon? Sabay naglakad daw si Mama papuntang banyo. Pero pinigilan daw siya ni Lola at sinabing siya muna ang gagamit dahil ihing-ihi na siya. Naguluhan naman noon si Mama dahil andoon lang naman daw si Lola at nakatayo. Kung kailan siya gagamit ay saka naman ito sisingit daw. Hindi agad sinabi ni Lola na nakita niya si Mama na pumasok ng banyo. Bago pa man daw lumala ang panggagaya at may masama nang mangyari sa kanila ay nagtawag siya ng pari sa bahay at muli itong pinabless.
Natigil naman daw ang mga pagpaparamdam sa loob ng bahay nila. Pero yung mga paramdam sa labas, sa may convention, ay patuloy pa rin hanggang ngayon. Isa raw ang lugar na to sa may tinatagong kababalaghan. Parang normal na lang daw sa araw, pero pagsapit ng gabi, kung ano-anong maririnig dito. May nagmamarcha, umiiyak, minsan naman ay may kumakalabog kahit wala namang tao. Pero ika nga, sanayan na lang daw dahil mukhang sa mga takot daw ang mga ito nagpaparamdam. Ito lang po ang kwento ni Mama at Lola sa Rosario, Cavite. Magandang araw sa inyo, Boss Bob. Tawagin na lang akong Max, taga Bulacan. Napasama ako sa grupo ng mga mountaineers nun. Itong karanasan na isi-share ko sa inyo ay noong minsang mag-hiking kami sa bundok na tinatawag na Mount Palay-Palay o mas kilala sa Pico de Loro. Bago pa man kami umakyat dito ay alam na namin ang kwento sa likod ng magandang bundok na to. Ganun pa man ay mas nangibabaw ang kuryosidad namin na maakyat ito. Iilan sa amin ang nakakyat na dito pero isa ako sa mga first timers. Unang naisip ko habang nasa paanan pa lang kami ay napaaganda ng lugar at mukhang hindi naman mahirap akyatin. Kaya naman nakampante ako. Habang paakyat na kami, naramdaman ko noon na parang nagbabago na yung temperatura kahit katirikan pa ng araw. Hindi din naman ganun mahangin at mainit din ang buga. Pero sa bahaging yon ay sadyang malamig talaga. Tahimik lang yung mga kasama ko. 5 kami na umakyat at 2 ang babae. Habang paakyat kami ng paakyat ay nawawala-wala na rin ang signal. Sa isip ko, hindi ako makakapag-live at hindi ko rin mapopost agad yung mga kuha namin. Pero sabi ng kasamahan naming nakaakyat na doon ay may signal naman daw pagdating sa taas. Siguro sa aming 5 na umakyat doon, ako yung parang paranoid. Sabi ko pa naman ay ang ganda ng lugar, pero nakaramdam din ako ng kakaiba. Parang may mabigat na presensya doon sa dinaanan naming maginaw. Napa-sign of the cross pa ako, pero parang tumuloy-tuloy na yung naramdaman kong kaba. Malapit na kami sa tuktok nang mapahinto ako. Napamura pa ako ng mahina. Sabi ko, parang ang bigat. Hindi ko maihakbang maayos yung mga paa ko. Kinabahan na ako ng todo nun at kinuha ko na yung atensyon nila. Ako kasi yung pinakahuli. Nang lingunin nila ako, napansin nila na para daw akong nagsastruggle. Sinabi ko na hindi ako makahakbang dahil parang may humihila sa akin pababa. Ang ginawa ng isang kasama ko, buwaba siya saglit at tinulak niya ako pataas. Siya na ang nasa may hulihan ko. Doon, naihakbang ko na yung mga paa ko. Nakahawak siya sa bag ko at naging tuloy-tuloy na yung pag-akyat namin. Nakahinga naman na ako ng maluwag. Nagpahinga muna saglit dahil para akong na-drain bigla. Hinanda na ng mga babae yung dala naming mga pagkain. Kami naman ang naglatag ng mga tents. Biglang nagtanong noon yung isang kasamahan namin na tumayo na ring leader kung mag-o-overnight pa kami doon. Agad naman ang sagutan yung mga kasama ko na sige, kaya sumang-ayon na rin ako. Ayoko din kasing masabihan na duwag o kaya KJ. At saka adventure naman yon, kaya medyo na-excite na rin ako. Wala kaming ginawa noon kundi kumuha ng mga pictures at magkwentuhan. Magpapahinga saglit, chill, lalanghapin ng sariwang hangin, pagmamasdan ang magandang tanawin, tapos kakain. Nang magdidilim na ay nagsimula kaming magsiga. May dala rin kaming inumin nun, kaya agad naming nilantakan pagkatapos naming kumain. Siguro magda 10 PM na nun nang mapagpasyahan naming matulog na. Hindi ko alam kung lasing lang ako o ako lang ang nakarinig nun, pero sigurado akong may narinig akong panaghoy. Nagising din sila at nagtanungan kami kung narinig ba namin yon. Nang makumpirma ko na hindi lang ako nakarinig, ay napamura na ako. Bigla kaming natahimik dahil lumalakas ang lumalakas yung panaghoy.
Naninginig na nga yung iba sa takot. Maya-maya ay nag-aya yung isa naming kasamang si Claire na magdasal daw kami. Kahit hindi ko gaanong kabisado yung mga dasal nun, ay naipagsabayan na ako sa kanila. Nakakahiya pa dahil parang mali-mali pa yung mga sinasabi ko. Tumigil na rin yung mga panaghoy, pero sa isip-isip ko ay nangangati na akong umuwi. Hindi na kami nakatulog nun at hinintay na lang na magliwanag. Kahit gusto ko pang umidlip, natakot ako na baka bigla nila akong iwan. Tulog mantika pa naman ako kapag nakainom at pagod. Ito na yata yung nakakatawa at nakakatakot na na-experience ko sa pag-hiking namin. May nangyari din sa amin nung nag-hike kami ng Mount Cristobal, pero kasamahan ko ang nakaranas nun. Maayos naman kaming nakababa ng Mount Pico del Oro, pero hindi agad nawala sa sistema ko ang kilabot sa mga naranasan at narinig ko. Mukhang hindi siya nakakatakot para sa iba, pero sa akin at sa aming mga nakaranas at nakarinig ng panaghoy na yon, pati na yung mabigat na pairamdam, sobrang nakakapangilabot. Meron din ba sa mga listeners na katulad kong nakaranas din ng kababalaghan habang nag-hiking? Hindi rin naman lingid sa karamihan na marami talagang mga elementong naninirahan sa mga bundok. Ito lang Boss Bob ang kwento ko. Sana ay mabasa ninyo at marinig ko sa inyong channel. Hello sa inyo, Sir Bob. Tawagin na lang akong Erica, taga Silang Cavite. Itong kwento ay nangyari nung bata pa ako at ayon na rin sa kwento ni Mama. Isinama raw niya ako sa isang birthday party ng kaibigan niya. Ako pa lang noon yung anak nila ni Papa. May trabaho din kasi si Papa, kaya wala akong kasama sa bahay kung iiwan niya ako. Nasa 5 taon pa lang ako noon. Mula sa amin, papunta doon sa kaibigan ni Mama, ay dadaanan namin yung tulay na sinasabi nilang delikado raw. Sabi ni Mama, noon pa man ay marami nang sabi-sabi tungkol sa tulay na yon na may nagpapakita dito o di kaya nagpaparamdam. Hindi naman daw siya natatakot noon dahil tiyak may makakasabay naman kami sa jeep. Pero ginabi kami ng uwi dahil sa nawili sa kwentuhan sina Mama at ang kaibigan niya. Di daw nila namalayan na madilim na. Ako naman ay nakikipaglaro sa anak ng kaibigan niya na kinakapatid ko. Pero ganoong oras naman daw ay marami pa namamasada. Katuwa naman siya nang maasakay kami. May mangilan-ngilan pang pasahero. Pero nagbabaan din daw yon bago kami maarating ng tulay. Nang malapit na kami sa tulay ay ilan na lang kaming sakay ng jeep. Mga nasa 5. Umupo malapit sa driver si Mama habang hila-hila ako. Doon niya ako pinwesto sa likod mismo ng driver. Panay raw ang lingon ko sa labasan ng jeep. Kaya sanabihan daw niya akong huwag tumingin doon. Sabi ni Nanay nang huminto daw kami noon malapit sa tulay ay may sumakay na isang babae. Nakatakip ang mukha nito. Yun daw ang panay kong nililingon. Natakot pa nga si Mama dahil hindi yun humaharap sa driver. Kinausap yon ng isang pasahero dahil tinatanong ito ng driver kung saan bababa. Pero hindi ito sumasagot. Nakaramdam daw siguro yung driver kaya sinabi niyang hayaan na lang. Hindi na nga nila pinansin yun. Sa pagtataka ay nawala daw bigla yon sa kinauupuan. Nagtaka naman yung driver daw. Kinilabutan na rin pati sina Mama at yung ibang mga pasahero. Nagtanungan pa nga raw sila kung ano raw yung nakasakayan nila. Yung driver naman daw hindi na napigilang magkwento. Pag-angat daw niya ng tingin sa rearview mirror ay saktong nakatingin daw sa kanya yung babae. Malinaw daw niya nakita na wala itong muka. Hindi na raw niya sinabi para hindi na matakot pa yung mga pasahero. Sinabi ni Mama na kaya daw pala panilingon ko dito. Baka daw nakikita ko na wala itong muka. Pero hindi ko naman yun matandaan. Siguro ay namangha ako doon sa babae. Sabi ng driver ay nakalimutan daw kasi niyang bumusina nung tumawid sila ng tulay. Buti at hindi siya nataranta nang makita ito.
Unang beses pa nga raw niyang magkaroon ng multong pasahero. Hanggang sa makauwi kami ay hindi na nawala yung kilabot ni Mama. Lalo na nang dapuan daw ako ng lagnat nung gabing yon. Wala daw siyang nagawa kundi magdasal at pagsindihan niya ng kandila yung ligaw na kaluluwang yon. Hanggang sa ilang oras ang lumipas, humupa na rin yung lagnat ko. Mga ilang insidente pa ang nabalitaan ni Mama na may inangkasan o pinakitaan ang babaeng multo sa tulay na yon. Siguro nga hanggang ngayon ay may nagpaparamdam pa rin. Hinding-hindi raw ito makakalimutan ni Mama. Kahit hindi niya nakita na walang muka yung pasahero, yung kilabot naman na naramdaman niya ay kakaiba. Halos ayaw na nga niyang dumaan dun sa tulay. May naging karanasan naman yung kapatid ko dito, pero next time ko na lang ikukwento. Sana sir ay mabasa ninyo itong story ko. Salamat at pagpalain kayo.